yung totoong issue na yan, 'di ba? Pero ngayon nakikimarites na ang iilan. Pero sa totoo lang, okay lang 'yun. Hindi naman ako nagwo-worry doon, 'di ba? Pero ngayon, masaya na kayo, 'di ba? Nalaman nyo yung totoo na talagang imbitado ang mga Duterte. Yan. Dahil sabi ko nga, may invitation talaga ang mga Duterte at ang team ni BP Sara ay lumipad papuntang US para sa paghahanda. Pati yung mga anti-Duterte forces, pati yung mga chairman, si Congressman, mga with regards dyan, mga wrong grammar na mga. Kasi sinama lahat nila dyan, in-expand nilang ubod ng dami. Yeah, I mean, bakit yung sinama doon? Di ba dating NPA yun? Basta sinama nila mga chairman ng mga komite sa Senado, mabuti na doon si Bato. Inaasahang dadalo sa pagpupulong naman sa Miyerkules at may mga sumagot na ba sa inyong imbitasyon? Well, ang mga inaasahan natin, Corina, no, yung first complainants, no, yung mga members ng mga first complainants endorsed by Representative Percy Sardenia. Tapos yung pangatlo, yung mga lawyers and church people endorsed by Representative Bordado and Lex Colada. So, yun yung inaasahan natin na dadalo kasama yung mga complainants po. Ayo, ano naman ang pag-uusapan na naman? I mean, I'm sure kayo po ay parating tutulong. Ano po ang mababago sa... Ano na naman pag-uusapan na naman? O, kita mo, binara ka na ni Ate Karing. Yes. Good morning mga kasama. At muli, nandito naman si Greg Woods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ay, grabe, ang saya-saya. Happy na ba ang lahat, mga kasama? Happy Tuesday. May balita ho. Kumpirmado na. Hindi na ho yan baka sabihin bali-balita lang. Eto na. Sa ibibigay ni Robin sa inyo na balita, talagang mapapalundag kayo sa tuwa at saya. Dahil hindi na ho atras, wala na ho ang atrasan. Itong gagawing peaceful rally, may date, may venue, at may balita ho tayo mga kasama. Grabe. Ilang bus ho ang manggagaling ng mga tawid dagat. May nag-komento sa atin, may nagtimbre po sa atin na 9, 10, 11, andito na ho daw itong mga ito. Ayon sa mga nag-comment at doon sa nag-inform sa atin, talaga hong may inarkila na maraming bus. Dahil hindi ho libo, milyon. For sure. Yan Hey. Nako, talaga naman. Kaya, bago natin simulan natin talakayan at reaction, ang like, ang share, all good sa po tayo dyan. At shoutout pala kay Ma'am Nanig Vlogs. Ito. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Ma'am Nani Vlogs. Ma'am Nani Vlogs ba? Tama ba? Oo. Lovely Nani Vlogs. Shoutout po sa inyo ha. Kung saan man kayo lugar, binabati ko kayo ng isang magandang araw. Ano meron? Gaya na sinabi ko sa inyo, at bukas daw, di umano. Pero ayon sa video, ito in-interview sa rito Bukas daw mga kasama ay tatalakayin na sa pagpupulong yung impeachment. Aba. Ano na naman to? Mount Apo, meron ka namang hindi ka pa rin tapos? Talagang ikaw talaga ang bida dito ba? Si Mount Apo na naman po ata oo. Meron naman siyang pahapyaw, meron naman siyang pahaging, meron naman siyang hirit. Ayaw niya na lang magtigil. Sa bagay, sabi na Aling Ledesma dito, Kuya Goods, natatakot na yan. Bakit? Kasi alam mo naman, di ba? Yan. Ulitin natin mga kasama, malapit na ho ang halalan. Malapit na ho ang Mayo. Ngayon ho, nakakarinig na ho kayo ng mga kanya-kanyang siraan, paninira, pero tayo ho, hindi tayo maninira. Kung sabi ko sa inyo, kung iboboto nyo yung mga trapo, wala kayong magagawa niya. Susunod, ganyan na naman tayo. Diba? Bagsak na naman. Kung boboto kayo ng balimbing,
wala tayong mangyayari sa bayan natin. Pero hindi natin sila sinisiraan. Kagaya ng isang nag-iiyak-iyak. Patay tayo dyan, nag-iiyak-iyak. Oo. Napanood nyo yun? Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Nag-iiyak, Grabe, no? Apektado sila. Dahil ang sabi sa survey, malakas daw. Di umano. Pero ang sabi ng taong bayan, hindi siya iboboto. Kilala niyo ba ito? Nako, kilala niyo, type niyo sa comment section. Hindi natin siya siniraan, ha? Pero kung boboto kayo ng, alam niyo yung bumabalimbing, ha? Yung prutas. Prutas ho yun. Nako po. Diyos mio. Nag-iiyak siya kahapon. Nako, eto na. Pasok na natin si Robin para mas maganda, ha? At sa dulo ng video, yung isang taga-bundok, abangan nyo. Eto na, Robin, ano meron? Sorry, ha. Masyado ka talagang nagmamadali, Kuya Guts. Hindi mo na set up ng maayos. Oo. Ayan na. Talaga naman, Eto. Pasok na natin si Robin. Robin, pasok mo. Ayan, This is it. Kasado na. Formal nang inanunsyo ng Iglesia ni Cristo ang kanilang magiging malawakang rally o National Rally for Peace sa January 13, 2025. Ito ay ang pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa desisyon o gusto ni President PBM na huwag nang ituloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang kakaunting mga loyalista ay hindi matanggap ang malaking balita na ito dahil ang kanilang akala ay hindi ito itutuloy ng Iglesia ni Cristo. Naglabas na rin ang iba't ibang miyembro ng kanilang mga t-shirts at cup na kanilang gagamitin para sa peace. Mga kasama, tignan nyo to, ha. Tignan nyo to, ha. Meron mga silang pagkakakilanlan. National Rally for Peace. Ibang klase, ha. Diba? So, yung mga a-attend dito, siguro, yung iba ay walang mga uniform, no? Magsiguro, hindi na tayo pwedeng mahimasok, no? Pwede puti. Pwede puti. Mas maganda kung puti. Diba? Yun lang. Hindi daw pwede mahimasok na pwede puti. Tuloy natin to. Ang ganda, Diba? Tuloy. Rally. Peaceful rally ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lokasyon sa buong bansa ngayong January 13, 2025. Ito naman may mga, sabi ko na may mga schedule mga kasama, lokasyon ng rally, Albay, Sawangan Park, lungsod ng Legazpi, sa Agusan del Norte, Butuan City Sport Complex, Cebu, SRP Lungsod Cebu, Rehiyon 2, Isabela Sport Complex, Maynila, Liwasang Bonifacio. Marami pa din. Marami pa to Tingnan natin, ha. Sunod ay mga detalye ng mga lokasyon. Lokasyon ng rally. 1. Albay, Sawangan Park, Lungsod Legazpi. 2. Agusan del Norte, Butuan City Sports Complex. 3. Cebu, SRP Lungsod Cebu. 4. Rehiyon 2, Isabela Sports Complex, Ilagan. 5. Maynila, Liwasang Bonifacio. 6. Misamis Oriental, Plaza Divisoria, Lungsod Cagayan de Oro. 7. Palawan, Provincial Capital ng Palawan. 8. Lalawigan ng Iloilo, Freedom Grandstand, Ilungsod, Iloilo. 9. Ilocos Sur, Vigan. Lokasyon ay kailangang matukoy pa. 10. Region 8, Ormoc City. 11. Bacolod City, Capital Park and Lagoon, Bacolod City, Negros Occidental. 12. Davao City, Rizal Park. Paunawa. Ang dami, ha. Parang yung venue ay umabot ng 12 o higit pa. Ha? Ito ay isang information kung sakali saan kayo pupunta, kung sakaling saan kayo lugar na malapit. At ang alam natin, hindi lang libo ang atin dito. Panigurado dito dadagsa. Padadagsa ho talaga rito kasi ito ay organisado at mapayapa. 'Di ba? Ayos. Maganda. Kung ako ang ako ang tatanungin, opinion ko. Maganda itong organisado at
yung mga religious group ang nanguna, no? Isang mapayapang rally. Tuloy natin. Ang Iglesia ni Cristo ay magsasagawa ng Peaceful Rally sa Liwasan Bonifacio sa Maynila na gaganapin sa Enero 13, 2025. Ang nasabing mapayapang pagtitipon ay ganap ng itagubilin sa mga kaanib at inaasahang dadaluhan ng lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lahat ng panig ng bansa o ng mundo at gayon din ng iba pang hindi kaanib sa iglesia. Diba? Ang naturang rally ay walang kinalaman sa kahit sino mang personalidad o politiko. Bagkus ito ay gagawin para sa kapayapaan ng bansa at pagkakaisa ng mga namumuno sa ating bayan. Inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko kung kaya't inaabisuhan ng lahat na umiwas sa nasabing lugar ng pagtitipon upang hindi maabala. Gayunpaman, sinisigurado pa rin ang kaligtasan at seguridad ng mga dadalo sa naturang Peaceful Rally sa mga taong maaaring mapagdala sa pagkakataon upang makapaghatid ng kaguluhan. Sinisigurado din na ang pagdadausan ay hindi iiwanan na makalat, marumi at wala sa kaayusan. Ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Ngayong kasado na at talagang tuloy na nagbigay na ng kumpirmasyon ang mismong Iglesia ni Cristo. Siguradong mawiwindang at matataranta na naman ang mga loyalista, ang mga DDS at ang mga netizens ay hinihiling pa nga na sana ay diretso na daw ito sa pagkakaroon at matuloy na ng people power. Dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansa, sino pa ba ang gugustuhin mamuhay sa pamumuno ng isang bangag? Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Waray Laban sa mga patutsada ng mga loyalista na tila hindi matanggap na tila maiimbitahan pala ang dating Pangulong Duterte sa inaugurasyon ni Donald Trump. Naipasok pa ito asar na kanyang komento at reaksyon, panoorin natin. So, marami nang nakikimarites ngayon dahil sa invitation ni Trump sa mga Duterte sa inaugurasyon, di ba? Pero alam naman natin, a month ago ay nag-content ako sa first-hand information na sinabi ko na imbitado ang mga Duterte sa inaugurasyon ni Trump. Pero maraming DDS ang tumaas ang kilay at yung iba ginawan pa ng content. Hindi ko talaga alam yung totoong issue na yan. Diba? Pero ngayon nakikimarites na ang ilan. Pero sa totoo lang, okay lang yun. Hindi naman ako nagwo-worry doon. Diba? Pero ngayon, masaya na kayo. Diba? Nalaman nyo yung totoo na talagang imbitado ang mga Duterte. Dahil sabi ko nga, may invitation talaga ang mga Duterte at ang team ni BP Sara ay lumipad papuntang US para sa paghahanda. Pero hindi po pupunta si Tatay Digong. Malamang pupunta si BP Sara kung sakali dahil talagang may invitation. Pero si Tatay Digong po ay hindi po pupunta. Si BP Sara ay hindi natin alam kasi nagpunta po ang team niya sa US para sa preparation ng inaugurasyon ni Trump. Malamang sa hotel or sa iba pang mga dapat ayusin kasi may Duterte na dadalo. Diba? Pero yung nagsabi noon ng mga Duterte supporter na fake news ako, di daw nila alam yun. At lalong-lalo na yung mga loyalist at pinklawan na nagsabi na fake news ako. So ano yan ngayon? Na mayroon talagang imbitasyon. Pero ayan, di sampal sa kanila yan o Waray Laban, di ba? Ganun lang kasimple. Ibig sabihin, hindi sila bilong. Itong mga nakaupo ngayon. Ibig sabihin, wala silang ambag ika nga. Bakit ang mga Duterte ang iniimbitahan? Siyempre, meron mensahe doon
si Trump di ba? Against din siya sa pinagbabawal na candy. Di ba? Mataas ang sinabi niya. Ayoko niyan sa mga pinagbabawal na candy. Ganon din si Tatay Digong. Ibig sabihin, parehas sila ng pananaw sa buhay. Kaya ang mga Duterte ang gusto niya, hindi yung mga ngumingi-wingi daw di umano. Ayun sabi ni Teresita rito. Di ba? Ito na, pag-usapan natin yung advisor. Oo, bakit may mga advisor na nagpatanggal? Alam mo naman yung mga advisor na yan. Makapili din yan. Kumbaga sa kung saan may pakinabang, doon daw sila di umano. Di ba? Abangan mo, halimbawa, matanggal sa pwesto at mapalitan sa pwesto yung mga sinusuporta. Ito ay paliwanag ni Atty. Panelo. Kaya maganda, sila na magsasabi rito kung ano yung usapin dito. Pasok nyo, Atty. You will look at the history of the National Security Council. Galing yan sa Commonwealth Act No. 1. Panahon ni Presidente Quirino. Create niya yung National Security Council para lumikha ng mga programa kaugnay sa seguridad ng ating bansa. At naroon ang mga komposisyon niyan. Nandun ang Vice Presidente. Nandun na yan eh. And then, nung 1987, si Presidente Cory, nire-establish yan. At inilagay nga sa Administrative Code of 1987. At ang mga miyembro niyan, kasama ang Vice Presidente. Pagkatapos, itong si Macapagal Arroyo, si Ramos muna. Si Presidente Ramos, dinagdagan niya yung mga miyembro. Yung Vice Presidente nandun na yan eh. Hindi nawawala ang Vice Presidente. Dinagdagan lang ng 4 department secretaries ni dating Presidente Ramos. Pagdating kay President Cory, 1987, binalik yan. Pagkatapos, kung matatanda mo, si Presidente Duterte, noong 2016, nagkaroon ng National Security Council. Kalaban niya si Lenny Robredo. Pero ginawa niya ang miyembro ng kabinete, inimbitan, pumunta ron with the 4 living presidents. Sino ba mga nandun? Aquino, Ramos, Arroyo, and sino pa isa? FBR. Yung 4 na yun, plus yung Vice President. Ang madali sabi, natatawa ko, kaibigan tayo pero yung isang cabinet member dyan, sabi niya, hindi, alam mo, it's the President's discretion power to reorganize. And we've been reorganizing this. Akala mo, alam na natin yun. Pero sagutin mo ako, the reorganization has been, I think, 4 times. But never sa reorganization na tinanggal ang Vice Presidente. For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang leading presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi, reorganization. Hindi, ano ba tawag mo doon? Hindi, politika. Kasi alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Sabi ng iba, hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan doon. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kaya kailangan interest ng bansa. Correct. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yung tatanggalin mo. Kaya sabi ko, ill-advise eh. Kaya dapat tanggalin yung nag-advise. Kasi kung si Presidente Sino Marcos kaya Jr. lang, hindi natin alam eh. Alam mo ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko, talaga sa totoo lang, hindi ko alam. Pero alam mo, Attorney Sal, yung kahit ano pang justification na gawin ng administrasyon in removing VP Sara, the Vice President, and of course, yung former President Duterte as part ng NSC. Yung advisor daw. Oo, walang alam yun. Sabi ni Aling Cheska. Oo, walang alam yun. Kilala niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Naku, hindi rin natin alam. Oo, Aling Cheska lang nagsabi. Naku po. Bakit daw? Hindi ko alam bakit pinatanggal yung BP sa NSC. Naku po. Tuloy. Marami kasing actions na gawa ang administrasyon na mahirap depensahan at mahirap ipaliwanag. Isa na ito, yung reorganization ng NSC, yung budget.
yung paglipat doon, yung pag-justify nila na ngayon ay mataas na yung pondo ng Department of Education. Galing naman pala sa DND yung ibang budget. Alam mo yun, Attorney Sal? Why are you doing this, Attorney Sal? Kasi nga, ang target talaga dyan, si Inday Sara, saka si Presidente Duterte, sila ang giging stumbling block ng kanilang ambisyon na manatili sa kapangyarihan pampolitika. Yan ang reason doon eh. Yung sinasabi nila na, sabi naman ng iba, hindi, kasi threat yung si VP Sara. Kung unang-una, walang threat. Yung sinasabi lang, threat from the grave. Kaya nga threat from the grave, di walang threat. Sino bang magbabanta kung patay na? Kaya kalokohan nga eh. So, but even assuming na magkalaban ka sa politika, gaya na sinabi ko, that should go beyond political differences. Dahil seguridad ng bansa, kailangan talaga ng presidente. Tsaka tingnan mo tinanggal nila yung 4. Dinagdag nila ubod ng dami. Pati yung anti-Duterte forces, pati yung mga chairman, si congressman, mga with regards dyan. Mga wrong grammar ng mga. Sinama lahat nila dyan. In-expand nilang ubod ng dami. Yeah, I mean, bakit siya sinama doon? Hindi ba dating NPA yun? Basta sinama nila mga chairman ng mga komite sa Senado. Mabuti na doon si Bato. Nandun din niya, nandun si Bongo. Syempre mababago na yan kasi di ba eleksyon. Oo. Basta marami lahat doon mga congressman. Ang dami. Tingnan mo kung ang bagong komposisyon. Ang dami. Nakita ko congressman pero hindi ko nakita yung si with regards. Samantalang yung mga reorganization si Ramos, nagdagdag lang siya ng 4 na cabinet members. Yung sila Presidente Cory naman, hindi, ganun pa rin eh. From the very beginning, kasi nga, kung ikaw rin ang presidente, kailangan mo talaga yung wisdom. Grabe, mga kasama, no? Ibang klase ngayon, Ayon dito sa video, NPA pala. Sinama sa NSC. Ano nangyari? Baka? Ay, nako. Mukhang ibang klaseng laro na naman ito, Mukhang, baka nga yan. Meron silang pagkakataon magdeklara ng isisina ng anak ng tipaklong. Hindi na uubra yung mga ganyang palabas. Kung halimbawa, kasi di ba may magaganap na rally, peaceful rally. Siyempre, pag may mga ganyang bagay at talagang alam nyo na, merong kaguluhan na mangyari. Sabihin lang natin, for example lang po, halimbawa merong manggulo. Wag naman kasi peaceful rally ito eh. Wag naman. Doon sa sasama, wag ko kayong gagawa ng hindi maganda. Meron itong mga, pwede itong magdeklara itong mga ito kung sino nakaupo ngayon. Kasi parang ang sinasabi nila ay threat. Sabi lang nila yon. Pero may karapatan talaga itong mga nakaupo ngayon kung sakasakali magkaroon ng ganon, ng hindi magandang pangyayari, nasa kamay naman nila eh. Pero ang tanong doon, makatarungan ba o makatao ba yung halimbawa ganun ang gagawin nila? Kaya marami nagsasabi, hindi namin yan gusto yung mga nangyari noon. Pero ang kagusto ng taong bayan maayos sana kung pinaliwanag mo sana kung ano yung nangyari sa kaban ng bayan. Kaya nga nagkakaroon ng boses Isa pa dito kaya nagkaroon ng peaceful rally din na gagawin. Patungkol ito dun sa mga impeachment. Ayaw ng mga religious group na ito na magkaroon ng hindi magandang ugnayan o hindi magkawatak-watak. Ang nanguumupo ngayon at sa CBP Sara. Kaya tinutulan na ng mga yung mga gaganaping peaceful rally. Ngayon, kung sakali na naman na magkaroon ng hindi maganda, yun ang nasa utak nila, yung kung sino nakaupo ngayon, baka, wag naman sana. Pero, ang maganda dyan, maayos at maging mapayapa. Kaya nga, peaceful di ba? At idaan sa maayos na usapan. Ngayon, ang tanong, yung paano yung mga ibang tao na talagang galit na galit. Hindi natin mapipigilan yan. Diba? Kahit kayo, hindi nyo mapipigilan yan. Pero wag naman sana. Kaya ngayon, maaga pa lang, sinasabihan na natin yung mga ating kababayan, makinig muna kayo kung ano yung mensahe doon. Wag kayong mag-ngak-ngak-ngak-ngak. Wag kayong gagawa ng hindi maganda. Wag kayong magdadala ng bande-bandera nyo. Ito ang naisip natin. Baka mamaya itong mga taga-bundok magsibabaan at sumabay.
Sa bagay, meron naman pagkakakilanlan. 'Di ba? Meron pagkakakilanlan. Kaya nga meron silang, doon sa napanood kong video, meron silang mga parang ballers at parang meron silang t-shirt na may printa para kilala kung sino yung kapatid o kaanib at doon sa mga yung sumama lang. So doon sa mga sumama lang, wag niyo bibigyan ng wag niyong babahidan ng hindi maganda. Siyempre masisira ang pangalan ng isang religious group kung sakali kayo sa inyo magsisimula yung hindi maganda. Antayin niyo muna yung boses nila. Kung alam niyo na merong magandang patutunguhan at alam niyo nagbibigay din sila ng boses, doon lang kayo. Pero kung kayo ay mangunguna sa kanila, ay hindi ho maganda. Kaya huwag kayong basta-basta gagawa. At pausapin ng mga ng NSC, may mga nag-react dito. Kaya yung pagpapatanggal kay BP Sara ay hindi ho kaaya-aya. 'Di ba? May mga kritiko, may mga usapin na bakit ganun, bakit ganire. Tapos may ipapasok na, ayon sa video kanina, may ipapasok na dating MPA. Anak na. Pinasok sa NSC, nagbuo ng maraming, pinalawak yung miyembro. Tapos tinanggal yung mga dating naging Pangulo at Vice Presidente. Parang may nakapagsabi niya, napanood na rin natin ito. May nagbalita na rin. Parang yung istorya noon, may pagkakahawig sa istorya ngayon. Ngayon, ang usapin naman sa impeachment, kaya magrarally itong INC, dahil dito kay doon sa mga naghahain ng mga impeachment. Ang tanong naman dito, BP Duterte impeachment tatalakayin sa pagpulong sa Miyerkules o bukas. Tatalakayin bukas. Sino naman yung nasa harap nyo? Diba? Ito lang isang tanong natin. Kailan ka ba titigil, ate? Ayan ang sabi ni Aling Ledesma dito. Kailan ka ba titigil? Bakit lagi na lang, every week, andyan ka? Ilang media ang hinaharap mo? Sabi ni Kuya Randy, magkano ba? Kuya Randy, di ko alam kung magkano. Pero may nakakaalam dyan. Sabi 777. Nak ng tipaklo. Kaya na yung 777, ha? So ito, ipasok na natin si Mount Apo kung ano naman yung banat niya dito. Sino-sino po ang inaasahang dadalo sa pagpupulong naman sa Miyerkules? At may mga sumagot na ba sa inyong imbitasyon? Well, ang mga inaasahan natin, Corina, yung first complainants, yung mga members ng mga first complainants endorsed by Representative Percy Sardenia. Tapos yung pangatlo, yung mga lawyers and church people endorsed by Representative Bordado and Lex Colada. So, yun yung inaasahan natin na dadalo kasama yung mga complainants po. Ano naman ang pag-uusapan na naman? I mean, I'm sure kayo po ay parating tutulong. Ano po ang mababago sa... Ano na naman pag-uusapan na naman? Kita mo, binara ka na ni Ate Karing. Dahil paulit-ulit kayo. Hindi nga umuusad tuloy. Inyong pag-uusapan. Well, ang pag-uusapan natin ay siguro unang-una yung update doon sa aming complaint kung meron na rin silang napapirmahan. And then pangalawa, yung common yung mga common grounds namin for common grounds daw. Common action namin para mai-push itong impeachment, lalong-lalo na doon sa pag-engganyo sa leadership ng House of Representatives para harapin na yung impeachment complaints. At saka syempre, ma-persuade din si Pangulong Marcos. Ano po sa palagay ninyo ang pinakamalaking... remember na sinabi niya kasi na parang hindi siya interesado doon sa impeachment. Pangatlo, sana makagkaroon kami ng common na collective action. So yung mobilization this month. At ang pinakamalaking balakid po ay itong sinasabi nilang wala ng oras. Yun po ba ang dahilan? At yung utos nga po o opinion ni Pangulong Marcos na ito po ay pag-aaksaya lamang ng oras. Ito po ba ang pinakamalaking balakid sa mga congressman? Well, hindi oras ang mahalaga dito, Corina. Ang halaga dito yung pagpapanagot sa mga nagawa ng Vice President Sara Duterte. So mahalaga ito sa... Ito papanagot. Wala nga siyang pananagutan sa COA. Kayo lang nag-iisip niyan. Binigyan na kayo ng resulta ng COA. Pinaliwanag na rin ng COA. Ayaw niyo makinig. Oo.
Di ba? Tapos mapanagot. Ikaw ang lagot, sabi ni Kuya Randy. Ikaw ang lagot pagtapos ng lahat. Oo, pag upo ni BP Sara, ikaw daw ang lagot. Naku, Kuya Randy naman, grabe ka naman mag-comment. O, tuloy. Ating taong bayan. So ito yung pinakamahalaga. Kung oras at oras lang ay mahaba pa naman yung oras hanggang before June 30. No, tingin natin ay kung talagang haharapin ito, kung talagang ang leadership ng Kongreso ay may political will, ay talagang we still have enough time. Pag sinabi pong nakabinbin, bakit nga po ba hindi umuusad? Pag sinabi nakabinbin, ano po ang inyong ibig sabihin? Hindi pinapansin, hindi siya sinasama sa agenda ng bawat araw na nagdadaan? Ito po bang ibig sabihin ito? Well, oo, kasi December 2, no? December 2 yung first, December 4 yung second, tapos December 19 yung third. Tapos mukhang kasi may inaantay pa, kaya hintayin natin, kasi lang sabi ng SecGen dapat Monday yata ngayon, yung 4th. So magandang maantay muna yung 4th para isahan na lang na Corina yung pag-endorse ng SecGen doon kay Speaker. Ano po ang nilalaman ng 4th impeachment complaint? Yes, oo, yung 4th impeachment complaint, wala pa rin kaming idea kung kailan ito sasubmit. Ang sinabi sa amin ay mga Monday, so mukhang wala pa naman ngayon. Ayun, okay, so maghahantay na lamang tayo. Huling tanong po, yung balasahan po sa National Security Council kung saan inalis po si VP Sara at mga dating pangulo nito, ano po inyong masasabi dito? Well, discretion po ng executive yun kung sa tingin nila ay ineffective si Vice President Sara Duterte doon sa NSC ay prerogative po ng presidente yon, at nakita naman natin na mukhang bantas seguridad, no, yung mga pinaggagawa ni Vice President Sara Duterte. Kaya siguro naisipan ng presidente na tanggalin siya. Ayun, sumasang-ayon po kayo kumbaga. Terno naman po, doon po mukhang banta raw. Mas natatakot pa kayo taong bayan sa inyo Sabi ni Ate Ledesma rito Oo, ang BP Sara, kita nyo naman ang BP Sara. Nakakatawa kayo kahit anong pinagagawa nyo. Kahit anong paninira nyo, bumabango ang mga Duterte. Kita nyo ngayon. Nagna-number 1 na naman. Tapos lumabas pa yung mga tunay na survey. Pansinin nyo, pag ito mga ito ay pina-interview sila, oo, sa mga media na, alam nyo na, yung mga media iba dyan, parang wala silang views. Pansinin nyo, yung mga sumusuporta dito sa nakaupo ngayon, yung mga nagko-content, tingnan nyo, wala rin talaga. Kaya kayo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon. At lagi nyo share yung video natin para mas malawak na mga sumusuporta kay Tatay Digong at kay BP Sara at sa mga kalyado ni BP Sara, ni Tatay Digong, mapanood nila na may gantong channel. At yan, lagi natin aabangan umaga, hapon. Gusto ko maglagay na rin ng 1 a.m. ng madaling araw para doon naman sa mga taga-abroad. Kasi na sila na parang nalilate na sila sa papanood. Susubukan natin yan by next week. At ngayon, ano pa bang yung PDP line ikakampanya natin dito araw-araw. PDP line, magsisimula ulit tayo. Anak ng bugi naman, kailangan makabisado na natin to. Senator Bongo, Senator Bato, Pastor Kibuloy, Senador Vic Rodriguez, Senador Marcoleta, Jimmy Bondok, Senador Jimmy Bondok, Senador Chavit Singson, Senador Doc Willie Ong, Senador Richard Mata, Senador Ipe Salvador, at Senador JB Lambino, at sino pa yung isa? Senador, lagi kong nakakalimutan. Vic Rodriguez. Tama ba? Nasabi ko na? Isa na lang. Anak ng tipak. Nung bakit nakakalimutan? Lagi kita nakakalimutan. Nako. Ayun na lang. Bibigay ko sa inyo sa sunod mamayang hapon. Kukumpletuhin na natin at yung party list. PPP party list, Duterte party list, Panaw party list, at yung Sagi party list ni Senador Marcoleta. Lahat po yan. Huwag kayong magtatapyas. Huwag kayong magbabawas. So iba kasi parang, alam nyo kung suportado nyo si Tatay Digong, lahat ko ng alyado na, lahat ng mga endorse nyo, iboto nyo. Kasi kung tatapyasin nyo, pilay ho ang grupo. Alam nyo naman pag pilay ang grupo.
Kaya mag-isip-isip kayo. Hindi ko naman kayo mapipilit. Nasa inyo naman yan. Diba? Bigyan nyo muna ng pagkakataon. Huwag muna kayong mag-ano. Kaysa naman ho ito iboboto nyo yung mga nag-try doon. Iboboto nyo yung isa sa mga naging trapo. Subukan nyo muna ito. Oo, alam nyo naman hindi magnanakaw ang mga Duterte at hindi mga kurakot. Pag alam ng isang tao na to, nanalo to, siyempre mahihiya yan. Oo, tsaka hindi gagawin ni BP Sara na masira din yung mga kaalyado niya. Diba? Pagdating sa kurakot. Hindi niya gagawin yan. Kaya namili sila ng matitunong tao. Namili sila ng maayos at maglilingkod sa bayan. Kaya nga, lagi kong ini-endorso dito yung mga magaling pati yung 2 doktor. Alam niyo yung isang doktor na yun, hindi mangungurakot yun. Lalo, yung 2 doktor, hindi mangungurakot yun. Isipin niyo mabuti. Bakit natin ipapasok yan sa Senado? Di ba? May mga karanasan na yung mga yan na against sila sa pangungurakot. Sa totoo lang. Kaya sabi ko sa inyo, PDP line at yung mga party list. Tapos, huwag na kayo magtapyas. Sayang lang yung ipapasok yung mga kalaban. Kaya nga ibang kalaban niya, nagngangaw na Mataas daw survey, pero nagngangaw, nag-iiyak-iyak na. Kasi alam na yung bantot. Karma is real, ika nga. So hanggang sa muli, lagi kayo maantabay. Share yung video. Alright, bye-bye. Ingat-ingat.